Ang pagpapatuloy ng nakaraan, habang nakaupo si Akal malungkot itong nakaupo habang nakayapos ito sa kanyang mga tuhod. Dahil nakapatay ako ng hindi mabilang na tao, ano? Anong ibig mong sabihin? Sabi ng ating bida, hindi ito kumibo pero nandoon pa rin ang lungkot. Maya-maya ay tumingin ito sa ating bida, hayaan mo akong lumaban para sa iyo at gawing ito ng napakalinaw. Kung talagang magsisimula ka magtrabaho sa ospital na sinasabi ng makulimlim na lalaki, hindi kita tutulungan. Ano, hey, huwag mong gawin yan, sigaw na sabi ng ating bida. Wala akong magagawa sa ospital kung hindi niya ako tutulungan. Bulong ng ating bida, bakit mo ito ginagawa? Hindi sila lehitimong manggagawa sa unang tingin, ang paggamot ay hindi nila layong gamitin para doon. Ano, pero sinabi mo sa akin noon na mahilig kang maggamot ng pasyente. Muling sigaw ng ating bida, hindi, ayoko mo dyan, agad sinabunutan, ng ating bida ang sariling buhok na inis na sumigaw. Arg, bakit pa bago ka ng isip, multo ka, Sigaw nito, mabuti pang subukan nating ito, sa tuwing tutulungan kita, may gagawin ka para sa akin, ano sa tingin mo? Sabi ng babaeng ghost, nakakainis, anong ipagagawa mo sa akin? Hindi pa ako sigurado, baka volunteer work, alright, fine. Sigaw ng ating bida na ikinuyom nito ang kanyang kamao. Haha, promise yan ha, kinabukasan sa classroom ng ating bida. Sino ang may gusto ng veggie snack na ito, mula sa kanyang classmate na nag-alok, ano? Hindi pwede, sasali ka sa isang experiment na ang nag-participate sa'yo ay si Dr. Gizong Shin at siya ang bahala sa'yo. Sigaw ng kanyang kaibigan na si Song Chan, oo, teka, kilala mo ba si Dr. Shin? Ganun ba siya kasikat? Hindi ko yata alam yun, sobra yata ako nagulat, hindi mo alam kung sino siya bago ang lahat ng ito. At hindi mo pa siya narinig, seryoso ka? Mahinahon na sabi ni Song Chan na nagpapaalala sa kaibigan, kilala ba siya? Siguro dahil hindi ka lang interesado sa uri ng bagay, mahinang sabi ng kanyang kaibigan habang nag-iisip, na ang kamay ay nasa chin nito, siya nga pala, mayroon ka bang anumang kagamitan ng medical equipment sa bahay na hindi pa nagagamit? Dahil ang mga scaffold, ay medyo mura naisip ko na ang ibang mga tools ay pareho lang ang mga presyo. Bulong nito, bilhan mo ako ng mga kagamitan medical para makapagboluntaryo tayo. Kailangan ba talaga nating iyon? Hindi ko alam na magkakahalaga sila ng higit sa isang buwan halaga ng sahod ko, mula sa akin part-time job. Habang nakapikit ito, alam kong si Song Chan ay mula sa isang kilalang pamilya ng mga medical na propesyonal. At sa palagay ko nagpapatakbo din sila ng isang medical foundation. Kaya kung mayroon silang anuman mga kagamitan na nakalatag sa paligid marahil maaari ko itong bilhin sa kanya sa murang halaga, bulong ng ating bida na hindi namalaya na natulala na siya sa kaibigan. Gusto mo ba bigyan na lang kita? Bigla itong natauhan ng marinig ang sinabi ng kanyang kaibigan. I was wondering kung bakit bigla ka na lang nagsipag mag-aral, nakahanap ka ng goal para sa iyong sarili hindi ba? Isang goal. Akala ko ba gusto mong maging doktor? Haha. Isang doktor, agad ito umiling, well, kung ano man ito, I'm glad na nakahanap ka ng goal na dapat ituloy, I'm rooting for you, Mujin. Lumipas ang mga oras, sa Songchan House, nang mag-uwian na ay sumama ang ating bida sa bahay ng kaibigan. Pasok ka, nang makapasok na ito sa loob, ay napahanga ito sa luwag ng bahay ng kaibigan, habang kasunod nito si Akal, itatabi ko lang ang backpack ko, babalik ako kaagad. Ituring mo lang ito na sa iyong sariling bahay, agad sumang-ayon ito, napahanga naman si Akal, wow, at kaagad napasigaw ito sa ating bida, ang sala nila ay mas malaki pa kaysa sa iyong buong bahay. Hoy, hindi mo na kailangan ipaalala yan sa akin, mahinang sabi ng ating bida kay Akal. Oh, tingnan mo ang lahat ng mga librong ito sa mga estante, ito ay isang bagay na wala ka sa iyong silid. At meron din higit sa 100 mga libro dito, at may nakikita akong ilog sa labas ng bintana. Ang ganda niya, sigaw ni Akal, agad tinalikuran ng ating bida ang babaeng ghost. Nakakahiya ka, bulong nito, ito ba ang kanilang telebisyon? Ito ay 5,000 ang laki. Na kunwari ay nakikipagsantukan pa ito na akala mo ay may kalaban. Yeah,
Hoy, manahimik ka nga, agad pinasusuntok nito ang babaeng ghost pero tumatagos lang ang mga kamao nito. Mugen, tawag ni Akal, agad naman sumulpot ang kanyang kaibigan, nasa itaas ang mga kagamitan ng medical sumama ka sa akin, ano ba yang ginagawa mo? Nang mapansin nito na nagsusuntok ito sa ere, hindi naman sumagot ang ating bida, umakyat sa taas si Sangchan, agad sumunod ang ating bida, habang paakyat na ito, ngayon ay, iniisip ko ito, madalas akong pumunta sa bahay niya, pero hindi pa ako nakakaakyat. Nang makarating na ito sa silid ng medical equipment ay napatulala ito sa nakita. Bumulaga sa kanya ang iba't ibang klase ng medical equipment, at sa hanging cabinet ay mga clone na uri ng katawan ng tao, sa isang table ay uri ng tools na pang-opera. Hindi ito isang bahay, kundi ospital, medyo kakaiba na magkaroon ng lahat ng mga bagay na ito sa isang tahanan, hindi ba? Well, siguradong hindi ito isang bagay na nakikita mo araw-araw. Ano ito? Nang may nakita ito sa isang estante, hindi kumibo si Sangchan. At parang may kinuha ito sa cabinet, tinignan naman ito ng ating bida. Ang jeans sa isang pamilya ng doktor sa henerasyon. Ang ilan sa kanila ay nagsasagawa ng traditional na Korean medicine, at marami sa kanila ay mga surgeon. At natural na pumasok ang kapatid ko sa med school, at inaasahan ko magiging doktor din ako balang araw. Habang hawak ang clone na puso ng tao, pero curious ako sa iniisip ng iba, at tinitignan ko ang isang tao na talagang pinipili ang medisina bilang kanilang propesyon at nagtataka kung ano ang nagtulak sa kanila upang gawin ang desisyon na iyon. Habang nakatingin ito sa kanyang hawak, makikita ang clone na nasa loob ng katawan ng tao, pero, gayunpaman, yumuko ito at may kinuha sa ibaba ng cabinet. Naghalungkat ito at binuksan ang may kalakihan kahon, matapos bisitahin ang laman ng kahon ay inabot ito sa ating bida, nandito na, sa palagay ko makikita mo ang lahat ng kailangan mo dito, kung gusto mong makapasok sa med school, kailangan mong mag-aral ng mabuti, ngunit ikaw ang dakilang henyo na si Mugen, kaya alam kong magagawa mo ito, of course friend, sagot ng ating bida. Lumipas ang oras, sa bahay ni Mugen, hinalungkat ng ating bida ang mga laman ng kahon, habang kaharap ang ghost doctor. Alright, sigaw nito, ito ay sapat na para sa iyo, tama ba? Huwag kang magbago ng isip ngayon, sabi ng ating bida, oh, hindi ko alam. Ano, ginawa ko lahat, ang pinagagawa mo. Inis at sigaw na sabi nito. Ayoko pa ring gawin, nakaharap na sabi ng babae. Ang ilegal na gawaing medical ay umiral na mula pa noong unang panahon, ngunit ang gamot ay nawawala ang kakanyahan nito kapag ito ay lumaya mula sa mga hangganan ng mga batas at etika. At huhulaan ko hindi mo alam kung gaano kadaling maitawid ang linyang iyon. Umiiral ang mga medical na pamamaraan upang iligtas ang mga buhay, ngunit huhulaan kung ano ang mangyayari kapag ang pagliligtas ng mga buhay ay hindi iyon ang layunin, hindi mo lang alam. Mugen, bulong ng babae, umasa ako na marinig ko na bumalik ang tawag, mula sa gangster dod, pare-pareho hindi man lang nila ako kino-contact, naloko ba ako, maya-maya ay may biglang pumasok na message sa cellphone ng ating bida, ha, heto na, ang hinihintay ko, sigaw nitong sabi ng ating bida. Kinabukasan, habang nakasunod ang ating bida sa gangster na kausap niya dati, ay sumusulyap-sulyap ito. Ano ang, isa lang namang itong normal na gusali, pumasok ito sa elevator, nakasunod naman ang ating bida, wala akong nakikitang parang ospital dito, nang makapasok ay sumara at tumaas na ang elevator, unang floor, second floor, ding, agad bumukas ang pangatlong floor. Agad bumukas ang elevator sa pangatlong floor, lumabas ito at naglakad sa hallway. Ang mga tao sa aking linya ng trabaho ay maaaring mag-check-in sa isang regular na ospital, kaya ito ang lugar na binibisita namin kapag kailangan namin ng medical na atensyon. Sabi ng lalaki, maaari tayong magamot sa mababang antas at huwag mag-alala tungkol sa pag-iiwan ng anumang mga records. Lumingon-lingon ito ay isang sekretong ospital. Bulong ng ating bida sa isipan, pumunta sa huling silid sa hallway tapos ay bibigyan kanila ng isang gawain. Oh, okay, oo nga, ngayon na ang pagkakataon na ipakita ko sa kanila kung ano ang mayroon ako. Hahaha, payabang nitong sabi ng ating bida, talaga. Sa unang araw mo, sabi ng babaeng ghost, maya-maya ay binigyan ito ng apron at gloves.
At naging utility ito, hindi ito ang inaasahan ng ating bida at ni Apple. Ngunit hindi na lang ito kumibo, may dumating na babae na may dalang basura. Pwede mo rin bang itapon ito, kailangan mo lang iwanan itong sa likod ng gusali. Ha, oh, oo naman syempre, kinuha ito at agad dinala sa likod ng gusali. What the heck, bulong nito, ibinaba nito ang nasa supot sa isang sulok, bahagya pa ito tumunog nang ilapat niya ito sa sahig. Bakit hindi nila ako tinutukahan ng paggamot kahit kanino? Binibigyan lang nila ako ng mga random na gawain sa buong araw. Pumikit ito at bumantong hininga, sa ganitong bilis, hindi ko na magagamit ang alinman sa mga medical na kagamitan na nakuha ko mula kay Song-chan, nakasimangot nitong sabi habang hawak ang nananakit nitong balikat, agad may lumapit dito na isang doktor. Ikaw ba ang batang magbibigay ng emergency care? Nabalitaan ko na gumamit ka raw ng ballpen para harapin ang tension pneumothorax, bahagyang ngumiti ang ating bida, ha? Oh, oo. Inalok ito ng kape, gusto mong coffee, hindi na salamat, hindi ito kapani-paniwala nag-aaral ka ba ng medisina sa sarili mo? Hindi ba karamihan sa mga high school ay nagko-concentrate sa pag-aaral para sa sisat, maya-maya ay may pumasok na 2 lalaking medical staff, hahaha hindi ako interesado sa, oh. Ito ba ang first aid boy? Sigaw nang dumating, bahagyang kumaway ang kausap niyang lalaki sa mga dumating. Hi, everyone, nabalitaan ko na napigilan mo raw ang pagdurugo na parang pro. Talaga bang high schooler ka? Halos imposibleng maalis kung hindi ka pa nagkaroon ng medical na karanasan. Saan ka nag-aaral ng medisina? Agad na panganga ang ating bida. Well, hindi ko maituturing na masasabi sa kanila na tinuruan ako ng isang multo, bulong ng ating bida. Natutunan ko ito kay Dr. Shin, kabadong sagot ng ating bida, ha? Kay Dr. Shin, Gizong Shin, ibig mong sabihin ang Gizong Shin, sabi ng 2 lalaki, siya ang instruktor mo, kailan pa, gaano katagal natuto sa kanya, paano kanya tinuruan? Tanong ng 2 doktor, kinabahan at hindi agad makasagot ang ating bida, hahaha cut it out, guys tinatakot nyo ang bata, singit ng doktor na kausap ng ating bida kanina. Hindi ko alam na nasa ilalim ka ng pangangalaga ni Dr. Shin, ikaw ay dapat na mas mahusay kaysa sa amin inaakala. Ganun siya ka-espesyal ha, pang-aasar ng isang doktor, bata sigurado akong masasabi mong hindi ang klinik ang ito ang iyong normal na medical na settings, lahat kami dito ay binawi ang aming mga medical na lisensya noong nakaraan, ngunit kami ay tunay na doktor minsan, at ang si Dr. Shin ay karaniwang isang superstar sa mga taong nagtatrabaho sa larangan ng medikal. Kaya kapag narinig namin ng isang batang tulad mo ay nag-aaral ng medisina sa ilalim niya, talagang nakakagulat, kaya, para sabihin ko sa iyo ngayon ang director ng clinic na ito ay nawalan na ng lisensya, sa bagay. Ang gusto ko lang naman sabihin, ay walang mukhang masamang tao doon, it was a dangerous at all, literal na naglilinis lang ako buong araw, sabi ng ating bida habang naglalakad na nag-uusap sila ni Apple na dala ang kahon na laman ng medical kits. Sagot ni Apple habang umuna na ito sa ating bida, Jiz, teka, ano bang problema mo, at isa akong voluntaryo ngayon dahil gusto mo may alam ako sa paggagamot. Aray ko, sigaw ng ating bida, ibinaba nito ang dalang kahon, oh, ang likod ko. Ito ay dapat na isang medical na voluntaryong programa, ngunit kahit dito ako ay natigil sa mga random na gawain, sa paglalakad nila, hindi ba mabigat iyan ma'am, kaya kung buhatin iyan para sayo, sabi ng babae, saan ka nakatira maaari kong dalhin ito sa iyong bahay, hindi, wag na, masyado itong mabigat. Agad binuhat ng ating bida ang bag na dala ng matanda, tutulungan po kitang buhating ito ma'am, agad ngumiti ang matanda, salamat sa iyo bata, napaka-gentleman mo naman, sabi ni Apple, ikaw ha, sagot ng ating bida. Maya-maya ay binuhat na ng ating bida ang dalahan ng matanda. Ganun ba, kayo ng asawa mo sa bahay, tama ka. 50 years ko na siyang kasama, wow, masyado kayong magkasundo. Wala akong alam dyan, umiinom lang siya ng kaunti kaysa sa gusto ko. Haha, bigla kong naalala si lolo ko, mahilig din siya sa mga inumin niya dati. Bulong ng ating bida na napapangiti, umiinom ba siya ng marami? Sigurado lagi siyang nagrereklamo sa pananakit ng tiyan, pero hindi pa siya tumitigil.
Maliban na lang sa pagdating ng apo ko, hindi gusto ng apo ko ang amoy ng alak, patuloy umakyat ng hagdan ang ating bida at ang babae at ang matanda, at nang makarating sila sa pinto ng bahay, nandito na tayo, at iyon ay kasama sa paglalakad, hindi ba? Maaari mo ba akong bigyan ng ilang minuto, padadalhan kita ng green plum juice, habang binubuksan ng matandang babae ang pintuan ng kanilang bahay, at nang mabuksan nito ang pinto. Mujan, sigaw ni Akal nang biglang sumulpot ito, oh, my goodness. Dear, sigaw ng matandang babae, nakita nito ang kanyang asawa ay nakasubsob sa sahig at walang malay. Agad nanlambot ang matandang babae at unti-unti itong natutamba. Miss, sigaw ng babae, agad nilapitan ng ating bida ang matandang lalaki, Sir pwede bang imulat mo ang mga mata mo, tinapak-tapik ito, hindi siya nag-response, Akal. Anong nangyari sa kanya? Sigaw nito, lumapit ang babaeng ghost, ang sabi ng misis ay madalas siyang umiinom, at dumaing ito ng pananakit ng tiyan, maaaring ito ay, bulong ng babaeng ghost, ilagay mo ang iyong mga daliri dito mismo, agad inilagay ng ating bida, may nararamdaman ka bang pulso? Wala. Parang hindi na rin siya humihinga, inatake ba siya sa puso? Tanong ng ating bida kay Akal, please tumawag kayo ng 991 ngayon na, sabi nito sa babae, okay. Anong gagawin ko ngayon? Gusto ko siyang, iligtas Taranta na sabi ng ating bida, huwag kang mag-alala kailangan mo lang itong hawakan sa tamang paraan, pindutin mo ang kanyang dibdib upang pasiglahin ang kanyang puso, sigaw ng babaeng ghost, agad ginawa ng ating bida ang utos ni Akal, paulit-ulit ginawa ito, please bulong nito, muli, press. Please, muling bulong nito, muling inulit ito. Nasaan na ang ambulansya, mamamatay siya kung hindi sila makakarating dito sa oras. Sigaw ni Akal, medyo matatagalang pa sila makarating dito dahil nasa maburol ang lugar nila, may magagawa pa ba tayo, na kahit ano, sigaw ng ating bida. Sumeryoso ang mukha ng babaeng ghost at nag-isip, napatingin ito sa isang silid sa sulok, bamulong ito, kailangan nating defibrillator, isang defibrillator. Ulit ng ating bida, lumingon-lingon ang ating bida, agad may napansin ito, tignan mo Akal, meron doon. Magagamit ba nating iyan? Ibig kong sabihin ang kuryente. Kuryente tama, ang generator ay gumagawa ng 220 volts at isang automated external defibrillator na ginawa sa pagitan ng 100 at 240 volts. Baka gumana dalhin mo dito. Napasigaw na lumingon ito, agad na lumapit ang babae, excuse me, sabi nito. Agad pina-order ang makina na nakita nila, ano ang sinusubukan mong gawin, sabi ng babae, habang hawak ng ating bida ang wire.